pagwawakas po, mga kapatid, ng ating pong series na pinamagatang Restoring God's Kingdom, we will talk about this morning, storing up treasures in the kingdom of God. Storing up treasures in the kingdom of God. Sino po dito ang gusto niyang sumagana ang buhay? Sino po dito ang gusto niyang payamanin pa ng Diyos ng bonggang-bongga? Sino namang ayaw? Alam niyo po ba, mga kapatid, na si Lord gusto niya na ang kanyang mga anak ay sumagana. Gusto niya na ang kanyang mga anak ay maging blessed ang buhay. Sino bang magulang o tatay o nanay na ang kanyang anak ay gusto niyo maghirap? Wala pong ganyan, di ba? Kaya nga pinag-aaral po ninyo inyong mga anak para nang sa gayon ay umunlad ang kanyang buhay in the future. At sabi nga ng mga parents, ayoko magaya sa aking hirap na dinaanan yung aking mga anak, kaya gusto ko kahit pa paano ay mapag-aral ko sila para mag-improve ang kanyang pong buhay. Kasi ang mga magulang gusto niya ang kanilang pong anak ay sumagana. Gayon din naman ang ating Diyos Ama sa langit. Kung papaano ang ating mga tatay, mga magulang dito sa lupa, gustong umangat ang buhay ng kanyang mga anak, ay gayon din ang ating Ama sa langit. Now, pag-usapan natin, paano naman tayo makapag-iimpok ng kayamanan doon sa langit. So, pag-usapan po natin yan at basahin po natin ang sinabi po ng Biblia dito po sa aklat ng Luke chapter 12, verse 32 hanggang verse 34. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Huwag kayong matakot. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Saan? Sa mga nangyayari sa mundong ito. Sa mga balita. Huwag kang matakot sa mga gera. Huwag kang matakot sa mga coronavirus. Huwag kang matakot sa mga babayarin. Huwag kang matakot sa mga gagastusin. Huwag kang matakot magpaaral lang iyong anak. Huwag kang matakot magnegosyo. Huwag kang matakot mag-serve. Huwag kang matakot tumulong sa iyong kapwa. Sabihin sa iyong katabi, kapag ikaw ay kabilang sa pinaghaharian ng Diyos, wala kang dapat ipangamba. Wala kang dapat ikatakot. Dahil sagot ka ni Lord. Amen? Ang sabi po dito, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sabihin natin, kaharian. Grabe, yung kaha, tsaka yung ari-arian, bibigay siya ni Lord. Grabe na yun. Sabihin siya ko tabi, grabe yun, no? Yan, okay. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilihan. Gumawa kayo ng mga sisidlan na hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanan. Hindi nawawala. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Walang amag, walang lumot. Okay? So verse 34, go. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa natin sa kanyang buhay at ng mga banal na mga salita. Sa passage na ito, mga kapatid, huwag po natin misinterpret ito pong verse na ito. Si Lord po ay hindi niya tayo pinagbabawalan na mag-invest, magbangko. Yung iba, nung binasa po nila ito, ay huwag na tayong magbangko, huwag na tayong mag-business, ay huwag na tayong mag-ipon. Sabi nga ng Panginoon, mag-ipon na tayo ng kayamanan sa langit. Kasi doon na lang tayo. May dalawang klase po ng kayamanan. Yung pong kayamanan na iiwanan, at saka yung kayamanan na ating dadatnan. Sino yung gusto niya yung kayamanan na iiwan? Sino yung gusto niya yung kayamanan dadatnan? Sino gusto yung kayamanan lang na dadatnan? Sino gusto niya yung iiwan lang? Ako pareho. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag mag-business sa passage na yan. Hindi sinabi ng Panginoon huwag magbangko. Hindi sinabi ng Panginoon huwag mag-invest. Bagkus kina-challenge ng Panginoon about sa atin na kung ikaw ay nag-i-invest dito sa lupa o ikaw ay nagbabangko sa lupa, dapat maintindihan mo na dito, pag nagbangko ka sa lupa, nag-invest ka sa lupa, dito sa earth, ang market minsan mataas, minsan bagsak. Talagang gano'n. Dito sa lupa. Sa langit, ang kaharian ng langit, sabi, hindi nananakaw doon ang ating mga
ini-invest doon. At ang ating ini-store sa langit, hindi daw po nananakaw, hindi daw po nawawala. Dahil ang kaharian ng Diyos, ang sabi po sa Hebrew chapter 12 verse 28, we receive unshakable kingdom. Sabihin natin unshakable. So hindi nayayanig. Ang ekonomiya dito sa lupa, nayayanig, na-shake. Actually, ang daming mga matatatag na mga company ang na-shake. Yung iba nga, nasara na eh. Napaka-imposible na magsara. May giant company dito sa Pilipinas na sila'y talagang napakatatag at dekada na parang sa tingin natin hindi magsasara. Ay nagsara pa rin eh, na-shake pa rin. Ganyan dito sa mundo. Dapat natin yung maintindihan. Kaya kung ang investment mo lang ay dito sa lupa at wala kang investment sa kaharian ng Diyos, pagdating mo sa kaharian ng Diyos, ikaw ay mahirap. Pwedeng ikaw ay maging mayaman dito sa mundo habang nabubuhay ka, pero pagdating mo doon sa langit, ikaw ay pulubi. Sino gusto niyang pag-akyat niya sa langit? Mayaman na siya dito sa lupa, pagdating niya sa langit, mayaman pa rin siya. Gusto ng Panginoon niya na hindi ka lang dito maging masagana. Gusto ng Diyos maging masagana both here and life to come. Yung dito sa mundo, gusto ko ng Lord na maging masagana ka. At doon sa pagdating mo sa langit, ay dapat ay maging masagana ka rin. Ngayon, paano tayo magiging masagana ang ating buhay? Hindi lamang dito sa lupa, kundi pagpasok natin sa kaharian ng langit. Paano tayo makapag-iimpok ng kayamanan doon sa langit? Kasi sabi ng Panginoon ay mag-impok daw ng kayamanan sa langit. Eh meron po ba pastor na door to door, o meron po bang tayo pagpapadalhan na para madala doon sa langit? Ngayon mga kapatid, meron pong tatlong mahalagang bagay akong i-share sa bawat isa sa atin kung paano tayo makapag-iimpok ng ating kayamanan doon sa langit. Ano po bang bank account sa langit, pastor, para ako makapag-impok? Mag-uumpisa na ako sa January 1, maghuhulog na ako, magpapakunti-kunti. Kapatid, hindi ito literal na gagawin natin, pero itong tatlong mahalagang bagay nito, kapag ito po ay ginawa natin ng tama, tiyak at siguradong pasok na yung lahat ng iyong inimpok ay makakarating doon sa langit. Kapag ito ay ginawa natin ng hindi tumpak at hindi maayos, kung pwedeng lahat ng ginawa natin, itong tatlong ginawa natin, ay mawala ng kabuluhan. So kaya, pakinggan ninyo pong maigi para yung lahat po ng ating mga ini-invest sa spiritual ay hindi po mawala ng kabuluhan. Dahil kung pwedeng mawala ng kabuluhan, kapag hindi natin ito ginawa ng tama. So, paano? Una, sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa ng walang anumang hinihintay na kapalit. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang matakot na tumulong sa kapwa. Di ba sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Verse 32, huwag kayong matakot ng tingkawan. Marami pong mga tao na takot po silang tumulong. Lalo na ngayong panahon ito, crisis, takot po silang tumulong dahil paano ako bukas? Baka ako maubusan pag ako tumulong. Anong mangyayari sa akin? Ano kakainin ko bukas? Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Bakit? Kasi galante ang ating Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapag ikaw ay tumulong, tutulungan ka ng Diyos. Alam niyo po ba na ang ating Panginoon ay hindi siya madamot? At dapat ay siya'y ating gayahin. Kung ang Diyos ay hindi madamot, ay dapat ay ganoon din tayo. Kung ang Diyos ay matulungin, ay dapat ay tayo'y maging matulungin din kagaya niya. Ang mga hari dito sa lupa, kapag sila po ay natuwa, sila po ay galanting magbigay. Mapapansin niyo po yan sa Book of Esther, nung pong si Esther ay pumunta po sa hari, dumulog siya doon sa harap ng hari at natuwa sa kanyang hari, doon sa Esther chapter 5 verse 6. Sa tuwa ng hari sa kanya, sabihin mo Esther kung ano yung gusto mong ibigay ko sa iyo at ibibigay ko sa iyo kahit kalahati. Sabihin natin kalahati. Grabe, no? Kalahati ng kaharian, di ibigay? Galante yun. Doon po sa New Testament, sa Mark chapter 6 verse 23, nung nag-birthday, si King Herod, meron pong nagbigay ng special number, sumayaw yung anak ni Herodias, natuwa si King Herod, at sa tuwa ni King Herod, sabi niya doon sa babae, sabihin mo kung anong gusto mo, kahit kalahati.
ng aking kaharian, ibibigay niya. Grabe, galante. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mas galante ang ating Ama sa Langit. Anong sabi niya? Luke chapter 12, verse 32. Huwag kayong matakot, munting kaaway, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay ang alin. Sabihin natin, wow, hindi kalahati. Kaharian, ibig sabihin, buong kaharian. Kayang ibigay ni Lord sa iyo. So, anong ibig sabihin nito? Hindi ka dapat matakot ngayong year 2021. Dahil lahat ng kailangan mo, kayang i-provide ni Lord. Maaring tapos na yung inyong contract sa work, sa inyong trabaho, at natatakot ka, paano na? Sino ba kayong tatanggap sa akin? Huwag kang matakot sapagkat kung nasarahan, merong nagsara, merong bubuksan si Lord na panibago sa iyong buhay. Dahil ikaw ay si Lord ang kinikilala mong hari, alam ng ating hari sa langit kung saan kanya ilalagay na company na makakabuti para sa iyo. Yun ay kung si Lord ang hari ng buhay mo at kung si Lord ang nakaupo sa trono ng iyong buhay. Pero kung ikaw ang kinikilala mong hari ay ang iyong sarili, talagang ikaw ay kakabahan at ikaw ay matatakot. Pero ang sabi ng Panginoon, pangako niya, huwag kayong matakot. Sabihin natin, huwag tayong matakot. Ngayong year 2021, hindi natin alam ang mangyayari, pero huwag tayong matakot. Yung iba po ay takot na takot nung magkaroon po ng pandemic. Nag-down ang economy, takot na takot po sila. Naku, ano nang mangyayari sa aking negosyo? Yung iba nagsara. Pero gusto kong makita ninyo, mga kapatid, na si Lord, hindi niya tayo pinabayaan. Dumating ang pandemic, dumating ang mga krisis, pero wala isa man sa atin ang pinabayaan ng Diyos. May pinabayaan ba si Lord dito? May nagutom ba? Ang iba nga dito kung kailan pa nag-lockdown, doon nagkaroon ng negosyo. Doon na-promote, doon nagkaroon ng mga income. Yung palalangin niya tanong iba, sana mag-lockdown pa. O naman, kawawa naman kami. Pero totoo yun, mga kapatid. Walang nagutom isa man sa atin. Bakit? Kita nyo, nagsikipan ang mga ano ninyo, mga damit. Doon tayo naging malusog, doon tayo nanaba, nadagdagan natin mga bilbil. Yan ay patunay lang na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kung tutuusin, mas marami pa nga nagutom sa Yemen, mas marami nagutom sa Africa, doon sa gera doon. Pero nung magkaroon ng lockdown, panay luto ang ating ginawa. Panay kain, may merienda pa. Anong ibig sabihin ng patunay lang na si Lord, hindi niya tayo pinababayaan? Dito sa Taguban, marami mga papasko pa. So, maraming way para tayo i-bless ni Lord. Now, paano naman tayo makapag-iimpok ng kayamanan sa langit? Sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa ng walang anumang hinihintay na kapalit. Basahin niyo yung Luke chapter 12 verse 33. Anong sabi? Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Anong ibig sabihin niyan? Pagtulong sa kapwa. Bakit mga dukha? Bakit dukha ba lamang ang nangangailangan? Paano naman yung iba rin? Diba nagreklamo nga yung iba, no? Yung dito sa pamimigay ng mga nagkaroon ng mga lockdown, nagreklamo din, kami naman ay nagbibigay din ng tax. Bakit sila lang? Pare-pares lang naman kami na nasalangta. At dinaanan ng dilubyong ganyan. Bakit po, ang sabi ng Panginoon ay mamigay sa mga dukha? Mga dukha lang ba ang mahal ni Lord? At paano yung nasa middle class? At paano naman yung talagang masagana ang buhay? Hindi ba sila mahal ni Lord? Mahal nga sila ni Lord, kaya nga sila binigyan ng Diyos ng madami. Na ang purpose kaya sila binigyan ng Diyos ng madami, to become a blessing doon sa mga taong hirap. Are you getting what I'm saying? Are you following me? Kaya ka blessed, mapalad ka. Dahil sa iyong pinadadaan ng Diyos, yung iyong tulong para sa iba. Ngayon, mahal ba lang ng Diyos yung mga poor people, yung mga needy? Hindi. Pero bakit sabi ng Panginoon ay sila'y tulungan? Ganito kasi yan. Proverbs chapter 19 verse 17. Kung gusto mo ng kayamanan talaga doon sa langit, tumulong ka doon sa mga taong walang kakayahang gumanti sa iyo. Kasi halimbawa, may tinulungan ka.
Tapos, yung tinulungan mo, tinulungan ka rin, quits na kayo. Pagpasok mo sa langit, maghahanap ka at maghihintay ka ng Lord, abay, may tinulungan ako sa lupa. Anak, kita ko din, naghintay ka rin naman ng ganti. So, quits na kayo. Doon pa lang sa lupa, bayad na, wala na akong bibigay sa'yo. Kasi, nung nadudok ko pa sa lupa, siningil mo na siya sa kabayaran ng iyong tinulong. Anong sabi ng Panginoon? Doon po sa aklat ng Proverbs chapter 19 verse 17. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Parang magpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahihirap. At pagdating ng araw, siya ang magbabayad. Grabe! Kaya pagka ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, huwag mo nang bilangin. Bakit? Pag binilang mo ng binilang, yung dadating sa iyo, mabibilang mo rin lang. Pero kapag si Lord ang nagbalik noon, hindi mo mabibilang yung ibibigay sa iyo ni Lord. Hindi mo kayang bilangin. Dahil sobrang dami ng ibabalik sa iyo ni Lord. Lahat ng tao ay pwedeng tumulong. Kahit nga kriminal, pwedeng tumulong eh. Kahit nga si Robin Hood, tumutulong sa mahihirap. Nabasa niyo ba yung kanyang kwento? Nanguhold na pa nga yun, tapos yung pinamumod mo doon sa mahihirap. Kaya nga siya bumida eh. Bidang-bida siya kahit ang ginagawa niya ay kalikuan, pero siya ay mahal na mahal siya ng mga mahihirap. Yung pala, kaya ginagawa niya yun, para may magtatanggol sa kanya. Now, lahat ng tao pwedeng tumulong, pwedeng magbigay. Pero alin yung tulong na pasok sa langit na tulong? Yung pagdating mo sa langit ay talagang siguradong pasok sa langit. Hindi hanggang dito lang. Kapag ikaw ay nagbigay, na tama ang motibo na kaya mo ginagawa yun. Kasi pag malapit ang eleksyon, pwede ka rin naman magbigay. May mga sardinas, mga bigas-bigas. Tapos may nakalagay doon, ito ang mga list ng iyong iboboto. Dapat straight na iboboto sa May 2022. So, ibig sabihin, kaya ka lang nagbigay dahil nag-e-expect ka na ikaw ay gagantihan. So, pagka po ganoon, ang ating pagtulong ay wala po tayong makakamtan na gantimpala sa langit. Natanggap na. Ano ang gantimpala? Yung ikaw ay ibinoto. Nagbigay ka ng grocery, ibinoto ka, which na tayo, bayad na. So si Lord, wala na siyang ibibigay sa iyo. Anong sabi ng Bible? Doon po sa Luke chapter 14, verse 12 to 14. Kung ikaw ay magpapakain, kung ikaw ay tutulong, ang iyong pakainin, yung mga taong hindi kayang magpakain ng katulad ng iyong ginagawa. Bakit? Tawagan mo daw yung mga lumpo, yung mga indigent. Ano ibig sabihin? Yung mga taong hindi nila kayang gumanti sa iyo. Kasi kapag ang inimbitahan mo, yung kaya rin nilang magpakain sa iyo. Masama ba magpakain, pastor, sa mga kamag-anak? Hindi. Ang tinutukoy ko dito, kung gusto mo talaga na makapag-impok ka ng kayamanan sa langit, ang gawan mo ng mabuti o kabutihan, yung hindi makakaganti sa ginagawa mo. Yung hindi ka maghihintay, nagagantihan ka rin. O ba, inimbitahan kita ng Pasko, hamon ang aking ipinakain sa iyo, saka may lechon, dapat sa bagong taon, iimbitahan mo ako, dapat mas ganun din. Pagka ganoon, quits na tayo pata sa pagbating mo sa langit, naghihintay ka, Lord, nasaan yung reward ko, nagpakain ako, mabayang, teka muna. Kaya ka lang naman nagbigay kasi kakandidato ka. Kaya ka naman nagpakain kasi nung Christmas, kasi nung New Year, hindi ka talaga maghahanda. Kaya doon ka na lang. Yung kumbaga gusto mong bawian ka, dapat pag tayo pala ay tutulong sa ating kapwa, hindi tayo maghihintay sa kanila ng balik nito. Kung mag-i-sponsor ka, kasi marami po mga tumutulong. Tapos pagkatapos mo kung hindi yun sa dahil sa akin, hindi yan magiging ganyan. Kung hindi kita tinulungan, ikaw ba'y makakapag-aral? Kung hindi kita binigyan ng lockdown, baka hindi ka na-survive. Pagka ganun mga kapatid, ay tinanggap na natin ang ating gantimpala. Ngayon, mas maganda pala, kung gusto natin na ma-counted sa kahalan lang yung ating ibinigay, pag ibinigay na natin yun, limot na natin. Na yun ay ginawa natin dahil nakita natin yung pangangailangan ng mga tao. At kay Lord tayo naghihintay ng kapalit. Kasi pagka daw po ginantihan na tayo ng mga tao, wala na tayong matatanggap sa langit. Mas maganda, hindi sila makakaganti.
Marami pong mga tao, tumutulong sila. Pag hindi mo na palakpakan, hindi mo na recognize, galit. Nagagalit po sila. So, ibig sabihin, kaya pala sila tumutulong at nagbibigay dahil para i-recognize mo sila at palakpakan mo sila. Pag ganun po tayo, wala na po tayong gantimpala sa langit. Mas maganda yung nagbigay ka, hindi ka nila pinuri, hindi ka nila pinapalakpakan, hindi ka nila pinasalamatan. Pagdating mo sa langit, buong-buo yung reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Uso na ngayon yung pagtulong. Di ba sabi, wag daw itong, wag na natin i-broadcast. Pag sinabi po ng Matthew chapter 6 verse 1, ano sabi? Pag-ingatan ninyo na hindi maging pakitang tao ang inyong pagtulong sa kapwa. Ito, reminder sa ating lahat. Hindi daw po tayo dapat gumaya doon po sa mga tao, mapagkunwari. Ano po ba yung mapagkunwari? Yung kunwari ay sila'y matulungin. Kasi maraming, lalo na nitong lockdown, nauso yung pagtulong. Yung pala, kunyari tutulong, ito sardinas, yung pala masardinas walang laman. Kahon ng gatas, yung pala kahon lang talaga. Parang ipapakita lang doon sa video na kunyari ibinibigay, mga kasamahan din pala nila yun. Tapos para ma-video, tapos ma-vlog. Tapos maraming magla-like, tsaka magko-comment doon sa video, tapos kikita yung video. Yung for the sake na i-vlog lang yung pagtulong. Eh, paano yun, Pastor? Pag tutulong ba ako, hindi na dapat pipicturan? It depends. Kasi kung halimbawa, ang mga donor ay nagpadaan sa iyo ng tulong, kailangan mo mag-report sa kanila para malaman nila na yung itinulong nila ay talagang nakarating doon sa talagang pinagbigyan. For record purposes. Kaya mo siya ibinidyo. Ang purpose ay para maging kampante at panatag na yung mga nagbigay, talagang nakarating yung kanilang ibinigay doon sa talagang destinasyon ng pagbibigyan. Yun yung purpose. Pero kung ang purpose, kaya mo ibinibidyo bawat hakbang, bawat pagbabalot ay pinakikita mo para kasumikat. Para ka-attract ng maraming donor. Tapos 1/4 lang ibibigay mo dun sa mga tao. Tapos sa iyo na yung tira, hanap buhay na yun. Hindi na yung pagtulong. So ano po ang tunay na pagtulong? Yung hindi mo na i-broadcast. Na tama yung motibo ng iyong ginagawa. Hindi para magmalaki. Dahil kung ang gagawin natin ay pagmamalaki at pagyayabang, kaya natin ito ginagawa. O kaya nakikipagkompetensya tayo sa ibang organisasyon. Kunyari, mamimigay tayo. Tapos yung kabilang church, sasabihin, oy, yung mga kabilang church, hindi namimigay yun, tayo lang ang namimigay. So, pagka ganun, wala rin yun. Kaguluhan din. Dahil kaya ka nagbigay para ipamukha. So, wow, yung mga yan, hindi namimigay. Tayo lang ang namimigay. Bukod tawin. So, pagka ganyan, mawawalan ng kabuluhan yung ating pagbibigay. Dapat ang pagbibigay natin, tama ang motibo. Magpasalamat tayo kung tayo nakapagbigay. Salamat. Dahil tayo pinagkalooban ng Diyos ang blessing, kaya natin ito nagagawa. Dahil kung hindi, dahil tutulungan tayo ni Lord, hindi natin ito magagawa. Kung ano yung meron ka ngayon, yan lahat ay galing sa Diyos. Wala tayong sariling pag-aari. Lahat ng meron tayo, hindi natin pag-aari. Ang dapat natin ipagpasalamat, salamat sa Panginoon dahil sa ating pinadaan ni Lord. Sa dami po pwedeng daanan dito sa Pangasinan niya. Bakit ka dinaanan ni Lord? Because God wants you to become a blessing to other people. Na pagka ikaw tumulong, hindi mo nababauin sila. Tandaan nyo ba, nung lockdown, binigyan ko kayo lahat. Aba, dapat sa eleksyon, hindi nyo makakalimutan. Kung hindi, sige, ibalik nyo sa akin lahat. Pagka mo ganon, hindi yung pasok sa langit. Ang pasok sa langit, ito, mga kapatid, Matthew chapter 6, verse 1 hanggang 4. Hindi mo na i-broadcast. Hindi ka na maghihintay ng anumang mga kapatid. Dahil hindi mo na yung i-display mo para makita ng mga taong talagang ikaw ay nagbibigay at sila hindi. Yung pag nagbibigay ka, hindi mo ikukumpara sa iba. Aba, mas giver ako sa kanila. Mas madami aking ibinigay. Meron akong century tuna at saka, ano ba yun? Corn pig. Sa kanya, dilata lang. Hindi mo ikinukumpara. Bakit? Sapagkat hindi doon tumitingin si Lord. Kundi tumitingin si Lord doon sa layunin ng puso mo, bakit mo ginagawa yun? At pag ginawa mo daw yun ng tama, si Lord ang gaganti sa iyo.
Pero kapag ginawa mo ng mali ang pagbibigay, sabi ng Bible, basahin niyo yung Matthew chapter 2, 3, 4. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya pagpunta mo sa langit, naghihintay ka. Wala nang maibigay si Lord. Tinanggap mo na eh. So, kaya mga kapatid, ito ay maging paalaala sa ating lahat. Kapag tayo binless ni Lord, kinakailangan gawin natin ito ng tama. Let's give and help other people without expecting anything in return. Paano kung gusto niya tayong balikan? O di, praise God. Pero kung tayo tutulong, kunyari mag-sponsor ka, magpapara ng pamangkin o anak, basta ikaw ay mag-aral mabuti at pag ikaw ay sumagana, hanap ka rin ng taong hirap sa buhay. Katulad ng ginawa ko sa iyo, gawin mo din yun sa kanila. Mas maganda yun, hindi sa iyo gumanti. Kasi kung sa iyo gumanti, bakit ka muna? Noong bata ka, pinag-aral kita hanggang mag-graduate. Ngayon tapos ka na. Dapat singilin kita. O wala ka ng gantimpala doon sa langit. Kaya kung gusto mo talaga ng gantimpala sa langit, tumulong ka nang walang hinihintay na kapalit. Sino dito gusto ng gantimpala sa langit? Tumulong tayo sa ating kapwa nang walang hinihintay na anumang kapalit. Si Lord ang magbabalik. Kaya huwag tayong magtampo. Tinulungan ko naman siya, dapat ako din. Huwag kang magtampo dahil mas malaki ang ganti na ibibigay sa iyo ni Lord. Ang pangalawa na paraan na makapag-iimpok tayo ng kayamanan sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng taos-pusong paglilingkod sa Diyos. Sabi natin, paglilingkod sa Diyos. Pag binasa ninyo yung Luke chapter 12 verse 33, gumawa daw po tayo ng lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanang hindi nauubos. Wala daw po doong magnanakaw, wala daw po doong insekto. Paano natin gagawin yun? O paano tayo makapag-iimpok ng kayamanan doon sa langit? Mangyayari po ito, kapatid. Kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, tayo po ay gumagawa ng mga lukbutan at tayo ay nagbubukas ng bank account sa langit. Kapag tayo ay nagse-serve, sa Bible, may dalawang klase ng paglilingkod. Actually, sabi ng Panginoon, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. No one can serve two masters. Kay Mammon at saka kay God. Sino ba yung Mammon? Yung Mammon ay isa pong uri ng Diyos-Diyosa na materialism. Parang sa atin kasi, tayo kasi sa Pilipinas, ang dami ng mga Diyos-Diyosa ng mga tao rito. Halimbawa, kunyari, San Roque. Pag daw ikaw hinahabol ng aso, tawagin mo si San Roque. Meron namang Diyos na tatawagin din sila pag may kalamidad, tawagin mo si ito, ganitong Diyos. Pag ikaw naman ay ang inyong menstrual period ay hindi regular, tawagin mo naman si Virgen de la Regla. Di ba? May ganon, di ba? May ganong karap, o centuries, may mga ganon. Iba-iba, ano? Ang mga pagan, ang Israel din kasi noon, ginaya nila yung mga pagano. Merong Ashira, meron silang mga Baal, meron ding Mammon. Si Mammon naman, yung patungkol sa pera, yun ang kanila pong wino-worship naman, para daw po sila yung magkapera. Contradict naman sa sinasabi ni Jesus na, seek ye first. Huwag tayong gumaya sa mga Gentile na ang kanilang isip ay nasa mga material. Sa halip, sabi ng Matthew chapter 6 verse 3, ang gawin ninyo, unahin ninyo ang kanyang kaharian. Yung seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sinabi niya po doon na no one can serve two master. Sa Diyos at saka sa kayamanan. O yung kayamanan doon ay si Mammon. Bakit po? Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay. Kung pwedeng tayo po, ay mangyari din sa atin yan. Na akala natin we are serving God, but actually we are serving Mammon. Kinakailangan i-check natin ang ating puso. Sa paglilingkod ba natin, kaya ba tayo ay naglilingkod dahil sa mga material na bagay? O kaya tayo naglilingkod dahil naintindihan natin na ito talaga ang halaga ng buhay natin, na kaya tayo tinreat ni Lord is to serve Him. Dahil binigyan ka ng Diyos ng buhay, binigyan ka ng Diyos ng kagalingan. Pinasisikat ng Diyos ang araw sa iyo.
Hindi lalayo kayo sa mga sakit, pinoprotektahan ka niya. So, kapatid, yung paglilingkod natin sa Panginoon ay isang pasasalamat natin sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Or, many people, they are serving. Magkano ba ibabayad mo sa akin? Huwag na lang. Ayaw ko. Di ba? Kaya mo ito gagawin dahil kailangan uupahan ka bago mo ito gawin. Yung bang, ang tawag po dyan ni hireling. Yung sabi ng Bible, sa aklat po ng John chapter 10, basahin nyo na lang po yun. Yung sinabi niyang shepherd, John chapter 10, verse 10, 11, 12, 13, 14, ano doon. Yun daw pong mga hireling, they are serving because of money. Kung may ibibigay ka sa kanya, okay, I will do this, I will do that. Kung wala kang ibibigay, hindi ka muna. Hindi tayo magkasundo sa presyo ng gagawin ko. Hindi ka muna. Hindi na. Kayo na lang. Huwag na natin ituloy. Yung bang they are doing, nagsiserve sila dahil may katapat kang ibabayan sa kanila. Pagka po ganun mga kapatid, naghahanap lagi tayo ng katapat na bayan sa ating paglilingkod na gagawin. Pagdating natin sa langit, hindi na tayo makakatanggap. Paano, Pastor, yung may nagbigay sa akin? Kung may nagbigay sa iyo na hindi mo naman siya hiningi, walang problema doon. I am talking about yung kailangan dapat lahat bayad. Ang gagawin mo dapat, babayaran kasi yung gagawin. Kakanta ka, dapat bayad. Tutug-tug ka, dapat bayad lahat siya. O, sasayaw ka sa Panginoon, dapat bayad. O, magpapatas ka ng sige, teka muna, dapat bayad. Hindi na po serbisyo. Ang tawag doon, trabaho. Mag-apply ka na lang sa Hong Kong. Sa church, mga kapatid, sa totoo lang, ang ating pong ginagawa dito ay service to God. Paglilingkod sa Diyos. Sabi natin, paglilingkod sa Diyos. Ano ba yung mga paglilingkod? Yung ikaw ay humahayo at ipinapahayag mo ang salita ng Diyos, paglilingkod sa Diyos yan. Yung ginagawa mo dito para umayos ang ating mga gawain, paglilingkod sa Diyos, yung lahat ng ginagawa mo dyan, mga pagtugtog, kumanta ka dyan, at umayos ang service, o pinatas mo yung mga silya at ginagawa mo yung kahit walang nakapansin sa iyo, paglilingkod sa Diyos. Yung ibang tampong-tampo, hindi mo naman ako binati o nirecognize. Sa suot kong ito, akong nagpatas ng silya kanina, dapat nilagay sa bulletin board yung aking mga ginawa. Magtatampo ka na. Ibig sabihin niyan, you are not serving God, you are serving sa tao lang. Naghihintay ka ng palakpak. Ngayon, paano kung hindi ka mapansin? Ano sabi ng Biblia? Ang gaganti sa iyo ay ang Diyos na gumagawa ng lihim na walang nakakakita sa iyo. Pero ginagawa mo pa rin yung taos-pusong masaya kang ginagawa mo. Ano kung hindi nila ako bigyan dito? Maganda yun, mas malaki ibibigay ni Lord. Ano kung hindi ako ipagbunyi? Maganda yun, ipagbubunyi ako ni Lord sa langit. Ano kung hindi ako i-recognize dito sa lupa? Maganda yun, i-recognize ako sa langit. Pero kung ikaw ay naglilingkod at bawat ginagawang paglilingkod, dapat ay mayroong black and white na recognition plaque. Kapatid, sa langit wala ka nang tatanggapin. Bakit? Tinanggap mo ng lahat ang reward dito sa lupa, sa lahat ng iyong ginawa. Kaya kung hindi napapansin ang ginawa mong pag-aakay, paglilingkod, hindi ka na-recognize ng patas dito sa lupa, mag-rejoice ka. Bakit? Meron pang natira doon sa langit. Kung lahat, recognize lahat ng ginawa mo dito, completos, ricados, lahat, inano ng tao. Baka pagpunta mo sa langit, wala nang ibibigay si Lord kasi lahat ng reward, hinakot mo na dito sa lupa. Kaya mas maganda yung hindi na bigay ng patas. Kung napalakpakan, tika muna, parang mas malaki yung ginawa ko sa kanya, bakit mas maraming palakpak? Sa kanya, 5 palakpak, ako 2 lang palakpak, mas marami akong inakay, kaysa sa kanya, tampong-tampo ka. Siya naman, 2 lang ang inakay, recognize, ako kalahating recognition lang. Masaya dapat ikaw, bakit? Dahil may natira pang kalahati. Sa langit. Kung ibinigay na lahat sa iyo dito sa lupa, pagdating sa langit, ulubi ka. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung hindi na-recognize ng buo dito sa lupa ang ginawa mo, mag-rejoice ka kasi may natira pa sa langit. Huwag kang magtampo, hindi napansin ni Bishop, hindi napansin ni Pastor, ako dapat si Pastor ilagay sa bulletin board.
Kapatid, pagka ganyan, pagdating mo sa langit, wala ng reward. Tinanggap mo na sa lupa. Paano kung makalimutan, hindi ma-recognize, mag-rejoice ka pa rin at huwag kang malungkot. Dahil ginagawa mo yun, hindi kay bishop, hindi kay pastor, ginagawa mo yun sa Diyos na nakakakita. Siya lamang ang ating audience, mga kapatid. Si Lord ang ating audience. Tingnan po ninyo, ha? Ang sabi ng Bible, doon po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Magpakasipag kayo saan? Sa gawain para sa Panginoon. Alam niyo na ang inyong ginagawa para kay Lord. Basta't ang ginagawa mo para kay Lord is not in vain. Di ba sabi, kinokot natin yung verse, our labor in the Lord will never be in vain. Minsan, nakakalimutan natin yung nasa unahan. Ang kinokot lang namin, will never be in vain. Kapatid, basahin mo yung, ano na yung will never be in vain? Labor in the Lord. Pero kung yung labor na yan ay kay sister, labor ay kay brother, o labor dahil nagpapasikat ka lang, labor for recognition, kapatid, in vain yan. Pero yung labor in the Lord, may pumalakpak man sa akin o wala, may pumuri man sa akin o wala, tutuloy ko itong ginagawa ko because I am waiting and expecting the reward of the Lord. Yun po ba? Yun po yun. Hindi tayo dapat magtatampo. Bakit? Dahil ang tao minsan, iba din ang kaniyang tinitingnan, iba ang laman ng isip. Hindi naman ikaw ang iniisip labang. Pero si Lord, hindi nakakalimot. So, mga kapatid, sabi po sa Bible, sa 1 Corinthians, chapter 3, verse 10 hanggang 14, mag-ingat daw po. Yan po ipatungkol sa paglilingkod. Ito pong verse na ito ay about serving God. Na meron daw pong magtatayo, nagagamit daw po ng mga ginto, ng luwad, bakal, bato. What kind of materials yung ginagamit mo sa pagsiserve? Dayami ba? Yung dayami, yung ningas kugon, yung pagsindihan siglang-sigla sa umpisa, di ba? Ganoon. Kahoy, pwedeng masunog yan. Pag nabasa, mabulok yan. How about gold, silver? Yung mga bakal. Yung luwad, pwedeng maduro. Anong klase ng serbisyo ang ginagawa mong serbisyo kay Lord? Pag sinabing ginto, apo na yan. Yung ginto, pag pinadaan sa apoy, lalo kumikinang. Ano ba ang apoy dyan? Basahin po natin. Ang apoy, circumstances, trials. Pag nasunog daw po, mawawala ng gantimpala, sabi ng verse 14. Pag nasunog yan, mawawala ng reward. Pagpapadaanin sa apoy at ang apoy ang magre-reveal kung anong klase ng materyales ang iyong ginawa. Anong ibig sabihin yung paglilingkod mo? Matapos mong maglingkod, aba, kung hindi ako naglingkod, hindi dadami ang tao dito sa church. Kapatid, nasunog ka. Nasunog. Sabi, i-reveal ng apoy kung anong klase ng iyong itinayo. Ano yung apoy? Circumstances. Talagang papadaanin ka sa pressure, papadaanin ka doon sa mga testing, at lalabas kung yung paglilingkod talaga yung totoo o hindi. Kapag yung ginagawa mo lagi, binababoy mo, lagi mong ikinukumpara sa iba, o laging kinakailangan ipagbunyi ka, nire-reveal ng apoy kung ano yung klase ng iyong itinayo. Pero kung ikaw silent lang, kahit tayo basta ang mahalaga, mag-expand at lumawak ang gawain ng Panginoon. Kahit hindi tayo maging bida diyan. Hindi ka minsan, tayo tutulong sa paglilingkod. Pag alam natin tayo bibida. Pag hindi tayo yung bida, hindi tayo nasa pro, ayaw kong tumulong. Dapat ako yung ako yung nakaupo sa unahan. Pagka po ganun mga kapatid, ang ating pagsiserve ay hindi magiging purong pagsiserve. Purong pagsiserve, na gintong pagsiserve, kahit may mga pagsubok, may problema, tuloy ka pa rin nagsiserve. Nagsiserve ka hindi lang dahil blessed ka ngayon. Nagsiserve ka kahit may kagipitan, you are serving the Lord. Nag-aakay ka ng kaluluwa, hindi dahil ikaw ay gusto mo lang ng promotion. Nag-aakay ka ng kaluluwa that is serving the Lord dahil gusto mo na yung mga taong yan ay tumuwid at umayos ang buhay. Sa totoo lang mga kapatid, yung pag-disciple, yan ang isang kayamanan na hindi mawawala. Lahat ng mga ginawa nating mga bagay dito sa lupa,
Halimbawa, lahat ng mga material, may iwanan niya pag namatay tayo, bakit tayo sa langit? Hindi natin madadala. Pero yung pong mga tao na inakay ninyo, sinara ninyo ng Word of God, in-encourage ninyo, pagdating natin sa langit, kita-kita tayo doon. Yung mga kaluluwa na naligtas dahil mo sa ginawa mong paglilingkod, yun lang yung makakarating sa langit. Nabago ang buhay dahil mo. Yan ang service na talagang pasok sa langit. Kaya lahat, yung gitara na pinunasan mo, iwanan mo yung gitara dyan. Di ba? Yung silya na pinunasan mo, hindi mo na madadala sa langit. Pero yung tao na dating ligo ang buhay, nasiran mo ng gospel, nakakay mo sa Panginoon, tuminuyan, nabago ang buhay. Pag akyat natin lahat sa langit, yung taong yun, nabago ang buhay, kasama mong nasa langit. Kaya, the highest form of service in the Lord, yung nagwiwin ka ng soul, at yung ikaw ay nagdi-disciple. Yung pong paglilingkod na, ay, nagpunas ako ng silya, ako ay nagwalis, service to God din yun. Pero secondary yan. The highest form of service, yung ipinahayag mo ang kaharian ng Diyos sa buhay ng ibang tao para sila ay mabago at lumapit sa Panginoon at maging kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya magpagamit tayo, mag-serve tayo kay God sa pamamagitan ng pag-aakay ng mga kaluluwa at pagbuo ng mga followers ni Jesus. That is the highest form of service in the Lord. Winning soul and make disciple. Sabihin natin, let's win soul and make disciple. Let's plunder hell and populate the kingdom of God. Kunin natin yung mga tao nasa dilim at dalahin natin sila sa kaharian ng Diyos. That is a highest form of service. So, mag-ingat lang tayo. Bakit ba natin ginagawa yon? Para ba tayo mag-promota? Para ako maging bishop someday o maging reverend someday? O dahil nakita natin ito yung kalooban ng Diyos. So, maglingkod tayo ng tama. Ika nga'y pasok sa banga lahat ng ginagawa natin paglilingkod. Counted yun sa langit kapag ginawa natin ito ng tama. So, ano po yung number 1? Sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa nang walang hinihintay na anumang kapalit. Number 2, sa pamamagitan ng taos-pusong paglilingkod sa Diyos. Basahin natin po yung Colossians chapter 3, verse 23 and 24. Dapat pala lahat ng ating ginagawa, gawin natin ito para kay Lord. So, ang paglilingkod pala, hindi lamang pala po yan limited sa dito sa loob ng church natin na 4 corners of this church. Kung halimbawa nagsiserve ka sa government o nagsiserve ka sa public servant ka, at ginagawa mo yan na hindi para sa tao, for the glory of God, you are serving the Lord. Basahin niyo po yan. Maglingkod kayo na hindi sa tao kayo ninyo ito ginagawa, kundi ginagawa niyo ito para sa Diyos. Yung ginagawa mo sa iyong opisina, yung bang nagiging matino ka doon, hindi mo inuuwi yung paperclip at saka yung mga bomba na nanduduot at saka yung mga aparador, hindi mo binubulsa. Dahil para hindi mapupulaan, dahil ikaw ay Kristiyano. So, ibig sabihin yan, you are doing that for the glory of God. At may reward yun. Ginagawa mo yun. Sino nakabasa sa story ni Daniel, sa Shadrach, Meshach, and Abednego? Hindi naman po sila naglilingkod sa church, di ba? Sila ay naglilingkod sa Babylon, sa Babylonia, sa palasyo ng hari. Pero ang sabi ng Bible, sila ay naglilingkod sa Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa, hindi sila nagko-compromise, bagamat yung pong mga iba ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng liko, pero sila hindi. At ang sabi ng Bible, they serve God faithfully. So sa Diyos nila ginawa yun, na kahit walang nakatingin sa kanila, at wala nakakakita ng kanilang ginagawa nila na may buong katapatan. Counted sa langit ang kanilang ginawa. Sabi doon, si Lord ang magbibigay ng reward. Gawin ninyo ito para sa Panginoon. At pagdating ng araw, sabi ng verse 24, gagantimpalaan niya kayo. Let's serve the Lord with gladness. Kagaya ng sinabi ni Joshua sa kanyang mga kasama, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sabi ng Joshua 24 verse 15, but me and my family, we will serve
the Lord. Pwede bang i-declare natin yon? Me and my family, we will serve the Lord. Kaya kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, ikaw ay hindi ka talaga tunay na mayaman. Ang mayaman ang naglilingkod sa Diyos kasi sila ay naglilingkod sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya ikaw, pag naglilingkod ka sa Panginoon, nag-iimpok ka ng kayamanan doon sa langit. Ang tanong, meron ka na bang inimpok na kayamanan doon sa langit? Baka wala pa. Kung wala pa, mag-umpisa ka na. Maglingkod ka sa Panginoon. Paano ba naglilingkod sa Panginoon? Ihayag mo kayang salita, akayin mo yung mga tao, papalapit kay Lord. Naglilingkod ka na sa Panginoon. Akala ng iba yung paglilingkod lang yung nakanta sa stage. Hindi lang yun ang paglilingkod. Kapatid, ang number 1 na paglilingkod na gusto ng Panginoon, yung aakayin mo yung mga tao nasa dilim. Dadalhin mo sila sa liwanag para sila maging kabahagi sa kaharian ng Diyos. O, ipinanalangin mo ang bansa, ipinanalangin mo ang gawain ng Panginoon. That is service to God. Na ipinag-intercede mo yung mga ginagamit dito ng Panginoon. Instead na pulaan mo ng pulaan sa kanilang mga pangangaral, bakit ganun ka ng pangangaral, parang walang anointing, walang dating. Instead na pulaan mo sila, ipag-intercede mo, Lord, din mong anointed ang mga preacher namin, ang mga pastor namin, Lord, ang mga churches na binubuksan ay mag-grow ito. That is service to God. Through intercession. Hindi po dapat natin pupulaan ng gawain ni Lord. Bago natin pulaan ang mga tumatayo at mga ginagamit ng Panginoon, tanong natin ang sarili, naipag-pray mo ba sila sa Lord? Naipag-pray mo ba sila na maging maayos sila? Ngayon kung hindi pa, mag-pray muna tayo at sabihin natin, Lord, use me. Parang hindi ako kasing galing nila o kasing husay nilang kumanta. Ang tanging mong magagawa ngayon ay ang panalangin. O di ba, ipag-pray mo ang gawain. Baka doon ka tinatawag sa pag-pray. Pero huwag naman hanggang prayer lamang. Kung malakas ka din lamang at meron kang talent, gamitin mo yung talent na yan for the expansion of God's kingdom. Let's serve the Lord sa lahat ng kakayahan na ibinigay sa atin ni Lord. Through our talents, through our gifts, sa lahat ng area ng buhay natin. Maglingkod tayo sa Panginoon. Sapagkat yan ang reason kung bakit niya tayo nilalang at tinawag para paglingkuran natin siya. And last thing that I will share to you, paano mag-impok ng kayamanan sa langit? Sa pamamagitan ng taus-pusong pagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. Lahat tayo ay pwedeng magbigay. Tama, mali. Lahat tayo pwedeng magbigay. Kahit ang pinakamahirap na tao sa mundo ay pwedeng makapagbigay. Ay, in-example niya sa Bible, doon sa Lucas chapter 21, yung balo, nakapagbigay din eh. Pero bakit pinuri ng Panginoon yung pagbibigay na ginawa ng balo at ni-reject niya yung pagbibigay na ginawa ng mga mayayaman? Dahil sa motibo ng kanilang pagbibigay. God looks at the heart. Tingnan niyo po. Basahin po ninyo yung Luke chapter 12, verse 34. After ba si Lord sa mga pera natin? Akala ko ba, Pastor, mayaman si Lord? Ba't kailangan pa natin magbigay? Ba't kailangan pa natin mag-abuloy o mag-ikapong mga ganyan? Di ba mayaman si Lord? Bahala si Lord. Mayaman nga si Lord, kaya ka nga ibilis, pinadaan sa iyo eh. So, sino ditong masaya dahil sa kanya pinadaan ni Lord ang blessing? O kung ayaw mo na magbigay, manalangin tayo ngayon, Lord, sa ibang mo na lang padaanin. Aba, Pastor, huwag naman ganyan. Sa akin na lang padaanin ni Lord. So, pag pinadaan naman sa iyo ni Lord, kung anong sabi ni Lord, gawin mo. Now, ang sabi dito, where your treasure is, there your heart be also. Si Lord po, mga kapatid, ay hindi after sa ating mga pera. Kung tutusin, hindi kailangan ni Lord ng ating pera. Dahil the earth is the Lord is what? The fullness thereof. Lahat ay sa Panginoon galing. Wala tayong sariling pag-aari. Pero bakit sina-challenge tayo ng Panginoon na magbigay tayo sa kanyang mga gawain?
Anong hinahabol ni Lord at hinahanap ni Lord dito? Yung puso natin. Sabi, where your treasure is, there your heart also. God is not after your money. He is after your heart. Gusto ni Lord na yung puso mo'y maging Kanya. Kita nyo, pagka pera nyo, lahat nasa stock market. Ang puso nyo nandun, pagtaas ng stock market, parang tataas din ng BP. Pag bumagsak, parang gano'n ka rin, ano? Kasi lahat ng iyong kayamanan, naroon mo. Pero pag ikaw ay nagbibigay sa kaharian ng Diyos, ano man ang mangyari dito sa mundong ito, naniniwala ka na hindi ka pababayaan ng Diyos and God can provide lahat ng iyong mga pangailangan. Noong pong lockdown, siyempre sa bahay lang ako, nagkaroon ako ng konti lang namang pag-observe sa mga stock market. May mga stock market na bumabagsak, tumataas nung lockdown, mayroong mga stocks na bubagsak talaga, bagsak na bagsak. Meron namang stocks na tumaas ng sobrang taas. Ngayon, kung ikaw ay nagbabalak na mag-invest, titingin ka sa mga company na alam mo na may kwenta yung kanilang company. Ibig sabihin, paangat siya. Kung ikaw ay mag-i-invest, hindi ka mag-i-invest isang company alam mong pabagsak. Dahil pag nag-invest ka sa isang kumpanya na pabagsak, yung pera mo kunyaring 1,000, pag inilagay mo doon, mababawasan pa yun kasi pabagsak nga eh. Saan mo ilalagay? Doon mo ilalagay ang iyong investment sa isang company na alam mo na ito'y paangat. Pag umangat yung pinaglagyan yun, kasamang aangat, pwede maging 10 times, 100 times, 1,000 times hanggang umaangat din, kasamang pataas. Ano pong ibig kong sabihin nito, mga kapatid? Ang kaharian ng Diyos, ang gawain ng Panginoon, yan ay paangat, yan ay pataas. Papunta kay Lord. At kapag ikaw ay naglagay ng iyong tulong dito, yung pag-bless ng gawain ay kasamang bless ka din. Nakukuha niyo po yung idea. Kasi hindi mo maintindihan itong sa spiritual, kung yung hindi mo naiintindihan, paano nag-i-increase ang investment sa natural. Nung bumagsak ang mga stocks, alam niyo ang mga nakasurvive ng mga stocks na tumaas, yung Netflix. Kaya yung lahat ng mga nag-invest sa Netflix, tumaas. Tumaas yung mga pera nila. Yung nag-invest doon sa Apple, nag-invest doon sa Nasdaq, yung nag-invest sa, meron pang isa yung auto, na electric auto, yung Tesla. Grabe, tumaas po yun. Dati walang value. Nung magkaroon po ng lockdown, sila yung nagtaasan. Kaya yung mga taong inilipat nila yung kanilang ininvest doon, tumaas yung mga pera nila, naging doble. Ano pong ibig kong sabihin? Kung tutulong ka din lamang sa gawain ito, humanap ka ng gawain na alam mong nagpa-progress, lumalawak, nag-grow, hindi yung pabagsak, hindi yung pawala, hindi yung paagnas. Yung nakikita mo na talagang lumalawak siya. Di ba ganun? Naghahanap ka ng stocks na, alin ba ang mga paangat na stocks? Dyan ako maglalagay. Ngayon, sa church din, sa spiritual, humanap ka ng paangat na church, yung may ginagawa, yung nag-i-expand. O ito, nag-i-expand ito, talagang nagiging worldwide siya, lumalawak siya, tapos nag-i-expand, kumakalat sila. Kapatid, kapag ikaw ay tumulong sa mga ganung gawain, pag umangat yun, kasama kang umaangat. Yung mga taong yung naghahari doon ng pagmamahala, sila talagang ginagawa nila, kailang ginagawa para lang kay Lord. Hindi nakikipagkompetensya lamang kung kaninong tao. Yun ang doon magandang magtulong. Bakit? Siguradong hindi mawawala ng kabuluhan yung tatanim. Dahil mag-grow ito. Parang pag nagtatanim ka sa lupa, hindi ka naman basta nagtatanim lang sa bato, nagtatanim ka ba sa bato? Nagtatanim ka ba doon sa mga lupang matinik? Hindi. Yung matabang lupa. Ang JA1 Church ay isang matabang lupa. 22 years. Pero almost mag-300 na tayong church. Ibig sabihin, matabang lupa. Kung matabang lupa, mayroon kayong makitang growth sa mga gawain. Dumadami ang ating mga pastors. Dumadami ang ating mga leaders. Nag-umpisa sa Batangas hanggang naging nationwide, naging worldwide.
So, ibig sabihin, growing yung kingdom ni Lord dito sa GAY. Kaya, hindi nawawala ng kabuluhan kung ikaw ay mag-support sa gawain dahil nakikita mo na nag-i-extend ang ating mga gawain. So, mga kapatid, tayo pala, kapag tumutulong sa gawain, tayo ay nag-i-invest ng kayamanan doon sa langit. Kagaya ng ginawa ng babaeng balot, na-recognize ni Jesus yung kanyang mga ginawa. So, paano po natin ito gagawin? Sabi po sa aklat ng 2 Corinthians 8 verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Kapag daw po bukal sa loob, ang ating ginagawang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos. Ibig sabihin ng boss, hindi ka napipilitan lang, hindi ka na-pressure lang, kaya mo ginawa. O hindi mo nakita ko, ako na lang yata nakakaisa nakaupo. Kaya mo ginawa yun dahil yun yung sinisigaw ng iyong kalooban na ikaw ay tumulong. Pag ikaw ay tumulong, ikaw ay tumutulong dahil gusto mo mag-expand ang iyong gawain. Ano yung mga pagtulong na counted at saka yung hindi counted? Dapat makita natin, ano ba yung counted na pagtulong sa gawain at ano ba yung hindi counted sa langit? Kapag ikaw ay tumutulong na ang hangarin mo ay mapapurihan ng Diyos kaya mo ito ginagawa, counted yun. Pero kung ikaw ay tumutulong dahil gusto mo lang na meron kang control, dapat i-recognize ka. Okay, dapat para hindi ka punahin sa iyong maling ginagawa, hindi yun magiging counted. Alam niyo po ba mga gumagawa ng illegal, sila din ay nagdodonate sa church. Bakit sila po nagdodonate sa church? Para hindi lumabas na kanilang ginagawa ay illegal, papadaanin nila doon sa donation. Yung iba, tumutulong po doon. Gumagawa ng tulong. Tapos pag hinuli sila, nahuli sila sa kami tumutulong. So, hindi license yung pagtulong sa church. Okay na hindi ka mahuhuli ng pulis o batas sa mali mong ginagawa. So, ano po ang pagtulong na talagang pasok sa langit? Yung tatanggapin ng Panginoon. Tumulong ka hindi dahil gusto mong ma-recognize. Many people, they are giving their money sa organization because they want control. They want recognition. Dapat sila yung masusunod. Dapat sila yung kung ano yung gusto po nila, ito dapat ang mangyayari. Dapat ang suggestion ko, ito dapat ang pakikinggan at ito dapat ang masusunod. Pag hindi, sige, I will withdraw my money. I-withdraw mo na. Dahil hindi yun pasok sa langit. Pag ikaw ay nagtulong sa gawain ng Panginoon, hindi mo na kukwentahin. Sabi mo sa'yo, hindi na kukwentahin. Aba, yung January, ay 100 ang aking ibinigay. Aba, yung February, ay 200. Medyo nabawasan ng konti ng March kasi nag-lockdown. Pero at least ako'y nagbibiga. Aba, kinukwenta ko, ganito na ang halaga. Ibig sabihin, kapag kinukwenta mo, binibilang mo yung ibibigay. Ganon din lang ang dadating sa iyo, hindi mabibilang mo rin lang. Pero kung hindi mo na kinukwenta, pag binigay mo, limot na yun, nakalimutan mo na. Aba, hindi mo mabilang. Ba, kumanda ka. Pag nagbalik si Lord, hindi mo rin mabibilang. Nasubukan niyo na po kung magtanim ng talong, kamatis, papaya, kung kayo may mga lupa. Pag nagtanim po ba kayo, nagtanim ka ngayon, after a week, kukuhanin mo, hukukain mo. Ay, dito ko ilalagay. Tapos mamaya, pagka hindi mo nagustuhan yung lupa na pinagtaniman, parang ayoko dito, hindi ko na, hukukain ko ulit. Dito maganda din, ilalagay ko ito papaya dito. Tapos maya-maya, medyo na sinagang ka ng araw, tingnan mo, mainit dito. Bunutin ko, ilagay ko doon. Ganun po ba ang mga farmer? Pag nagtanim ang farmer, hahayaan na niya yung kanyang itinanim doon. Dahil pag lagi mong binubunot ang iyong tanim, instead na mamunga, mamamatay ang iyong itinanim at wala kang mahihintay na bunga. Pag nagtanim ka, huwag mo nang bunutin. Sabihin mo sa iyong katabi, pag ikaw ay nagtanim, huwag mong bubunutin. Pag binunot mo ang iyong tanim, wala ka nang halihin. Aba, ay tika muna. Ay ang upuang yan, ay iyakin. Aba,
Ay, tika muna. Yung mic na ginagamit ni Pastor, aba, ako nag-donate niya. Tsaka yung barong, tika muna, regalo ko yung kay Pastor. Binubunot mo ang iyong tanim. At ang iyong tanim, pag binubunot mo, wala ka nang naanihin sa Diyos. Bayan mo sa'yo katabi, pag nagtanim ka, gusto mo ng malaking ani, bubunutin. Hayaan mo na lang doon. At si Lord ang gaganti sa iyo. Sino po din yung gusto niya na lahat ng kanyang pagbibigay pasok sa banga? Yung paglilingkod, pasok sa banga. Yung pagtulong sa kapwa, pasok sa banga. Kasi kahit matagal na natin ginagawa, pero kung lahat ng ginagawa naman natin, binibilang natin ang binibilang. Yung tulong natin sa kapwa-tao, binibilang natin ang binibilang. Yung paglilingkod natin, kwenta natin ng kwenta. Yung pagtulong natin, kwenta ng kwenta. Pag gaganyan kapatid, hanggang doon lang sa lupa, hindi papasok sa langit. Nasubukan niyo na po mag-withdraw ng pera sa ATM? Pinindot niyo basta yung number. Mali yung isang number. May lalabas bang pera? Pumindot ka ulit, mali na naman yung number. May lalabas bang pera? Wala eh. Hanggat hindi tumatama yung PIN number, wala kang mawi-withdraw. Ganon din mga kapatid sa langit. Hanggat hindi tama ang puso ng ating ginagawa, wala tayong reward na manggagaling sa langit. Gusto ko pong sa pagwawakas ng mensaheng ito patungkol sa paghahari ng Diyos, maging katulad tayo ng isang Roman captain na Roman. Paano gumawa ang Diyos ng miracle sa kanyang buhay? Basahin po natin ito. Ito, nababasa ko na po na i-share ito sa mga crusade, na mga healing service. Nung binasa ko po ito, alam niyo po, ako'y na-amaze dito sa taong ito. Alam niyo po kung bakit? Sa Luke chapter 7, verse 2 hanggang 9. Meron daw pong isang mayamang kapitan ng mga Romano. Ibig sabihin talagang may katungkulan siya. Pero mapapansin niyo po yung puso ng tao ito. Anong klaseng puso meron itong tao ito? Bakit siya ginawa ni Lord ng himala? Bakit siya pinabura ni Jesus? Ito pong Roman na ito, na kapitan, meron daw po siyang isang alipin. Nagkasakit. Hindi niya pinabayaan yung alipin niya. Nang concern siya. Ngayon, ang ginawa niya, dahil nababalitaan niya yung ginagawa ni Jesus, kasi alam niyo po yung si Jesus, ang tawag sa kanya ng mga tao, rabbi, guro. Sa ating panahon, hindi namang guro ang tawag natin sa lingkod ng Diyos, di ba? Pastor, bishop, di ba? Ganon. Sa kanila mga rabbi, master, Panginoon. Ang tawag nila sa pastor, Panginoon. Sa atin naman, pastor, huwag mo tatawagin Panginoon at ikaw masasabihan ka ng kulto. Diba? Sa kanila yon ang tawagan, pagka men of God, Panginoon. Si Abraham tinawag na Panginoon ng kanyang asawa. Ang tawag din sa asawa, Panginoon din. Ang tawag nila sa pastor nila, Panginoon, Rabbi, Master, Guro. So tinawag nila dahil nababalitaan. Nagsugo itong pinunong ito ng mga tauhan niyang alipin para po pakiusapan na pagalingin ni Jesus ang kanyang servant. Di pumunta na nga. Pagdating po doon sa verse 2, 3, 4, 5, ano po ang nakalagay doon? Pagpunta nila kay Jesus, sabi, please, puntahan po ninyo yung aming alipin ng aming master. Kasi po, nagkasakit. Kailangan niyo po siyang pagalingin. Tapos, itong mga inutusang ito, wala namang binanggit na gano'n yung captain. Pero itong mga inutusan niya, ganito sinabi. Sa katunayan nga po, siya pa po yung nagpatayo ng sinagoga. Yung sinagoga po, yun po ay church. Sa ating tao, sa ating kapilya. Mahal po niya ating bansa. At saka, nagpapatayo pa yung sinagoga o church. Sa mga, marami siyang pinatayong mga church. So, ibig sabihin, mga kapatid, itong taong ito, mataas ang posisyon, tumutulong talaga. Nagpapatayo talaga siya ng church. Parang sinasabi, parang binobroadcast ng mga alipin. Pero hindi naman pala ganun ang ugali ng ang mga nagbo-broadcast, yun lang mga tao niya, hindi naman siya Diba? Pansinin niyo, may mga tao na simple lang, yung ginawa nila, hindi na nila pinagmamalaki, ibang tao ang nagbibida. Mas maganda, yung kung may ginawa kang mabuti, ibang tao ang nagbibida, nagkukwento. Kaysa doon sa, ikaw yung
nagbibida at nagkukwento ng iyong ginagawa, yun, hindi magiging counted yun sa langit. Kayo ba ay nagiging masaya kapag kayo ay naka-encounter ng mga taong gumagawa ng mabuting tulong, pero pagkatapos ay ikinukwento niya ng kinukwento? Di ba kayo po din ay naasiwa sa ganun? Pero kung yung tao tahimik naman, ang nagkukwento ng kanyang ginagawa yung ibang tao, yun, hindi mo mawala ng ano yun. Hindi mo mawala ng reward. Ibang tao naman hindi mo naman mapipigilan yung mga tao. Na-bless sila Naku, magbigyan niyo po yan. Kasi yan po nagtayo po ng, natin, sinagoga. Kaya nga po meron tayo ngayong nadadaluhan, nagawa, sila po may gawa. Di si Jesus nga naman, pumunta. Ngayon ang nangyari. Nung malaman, na pupunta nga pala talaga si Jesus doon sa kanilang bahay, tinawag yung kanyang mga best friend. Sabihin niyo doon kay sa Lord. Huwag nang pumunta sa bahay. Huwag na siyang abalahin pa. Kita po ninyo, sinalubong, huwag na po kayong pumunta sa aming bahay. Hindi na po ako karapat-dapat. Pansinin niyo, itong tao ito, tumulong na lahat. Aram naman mga tumutulong, nagpapa-VIP sila. Dapat ako pupuntahan ng bispo sa bahay ko. Kung hindi tayo sa akin, wala kayong sinagoga na pag-a-attendan. Ganun po ba yung Roman soldier? Ganun po ba yung Roman captain? Alam niyo po yung heart ng Roman captain, ang ganda ng heart niya. Bakit? Pag binasa niyo po yun, bagamat siya'y tumulong at nagbigay, hindi niya ipinangangalandakan. Hindi siya naghahanap ng anuman kay Jesus. Sa pastor niya na si Jesus. Hindi po ako karapat-dapat. Meron siyang humble heart. Tumutulong siya pero hindi niya ginagawang kasangkapan yun para lang makakuha siya ng pabor sa mga tao. Yun po yung pagtulong na talagang gusto ng Panginoon. Magsalita na lang po kayo. Huwag na kayong tumutong sa aking bahay, nakakahiya. Marami pong makakasalanan doon. Ang sabi ni Jesus, basahin niyo po yung yung verse 9. Sabi na, wow si Lord. Siguro kung nandudong ka, sabi, wow! Wala akong nakitang ganyan sa Israel. Sa Israel, ang mga tao, kunti lang ang tinulong, talagang nagmamalaki na sila Gusto nila sila ng hari doon. Pero iba ito. Ang sabi ni Jesus, umuwi ka na, magaling na ang iyong alipin. At noon din daw, gumaling ang alipin. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? God's miracle, God's healing, God's provision, God's wonders, God's eyes belongs to those people na tumutulong pero hindi nila hinihintay yung anumang balik sa tao, kundi sa Diyos nila hinihintay ang balik nito. So kapatid, gusto natin ang counted sa langit na pagtulong, sa Diyos natin hintayin ang lahat ng kapatid. Hindi tayo kayang gantihan ng patas ng mga tao. Pero huwag tayong magtampo o huwag tayong magalit o magdamdam kung hindi nila tayo magantihan ng patas. Bagkus mag-rejoice tayo dahil may tira pa pagpasok natin sa langit. Dito sa lupa, pag nagantihan tayo ng tao ng patas, patas na. Ibig sabihin, pagdating sa langit, wala nang reward. Kaya kung gusto mo ng reward, doon sa langit, mag-umpisa tayo ng tama. Na pagtulong sa kapwa, tama na paglilingkod, na tamang pagbibigay sa gawain nito. Lord, kami magbibigay sa iyo, ang layunin namin ay magpatuloy ang gawain nito. Yun lang. Hindi tayo naghihintay ng anumang mga reward sa lupa. Grabe, humanda kapag si Lord ang nag-reward sa iyo, hindi mo mabibilang ang pagpapalang ibubuhos sa iyo ni Lord. Kahit ayaw mo, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. Sabihin mo sa'yo, tatabi, kahit ayaw mo, pagpapalain ka ng Diyos. Yung kung mga taong nakita ng Diyos na tama ang puso sa pagtulong, ako, kahit ayaw mo, yung naman siyang naghahangad, siyang nawawalaan. Pero yung umaayaw na, lalong siya ang hahabulin. Kaya, sino dito gustong habulin ang pagpapala ng Diyos? Ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and His
righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo pong lahat ay tumindig. Palakpakan natin si Lord. God, hallelujah. Sige ka mo, best clap offering to the Lord. Maraming salamat. Lord, gusto namin ang spiritual investment. Kung meron na po kayong investment dito sa lupa, sina-challenge tayo ni Lord, magkaroon ka ng spiritual investment. Hindi nawawala, hindi nauubos, hindi nananakaw. Sa oras na ito, tumulog tayo sa Panginoon. At ating i-evaluate ang ating puso. Kamusta? Nasubukan na po ba nating tumulong sa kapwa? Paano po natin ito ginawa? Naghintay ba tayo ng papuri o palakpak? Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sa ating paglilingkod, naghintay po ba tayo ng recognition? Sa ating pong pagbibigay, naghintay po ba tayo ng special treatment? Or we are waiting for God's reward? Humingi tayo ng tawad kay Lord kung hindi natin nagawa ng tama yung pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sa oras na ito, hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo ni Lord na magawa natin ng tama yung pag-iimpok sa kaharian ng langit upang hindi masayang ang ating pera, hindi masayang ang ating pagod, hindi masayang ang ating oras. Nais ang Panginoon na magsimula tayo ng tama at wasto upang hindi mawala ng kabuluhan ang lahat ng ating mga ginagawa sa Kanyang kaharian. Bow your head, pray to God. Lord, have mercy. Forgive us. Kung ang aming pong puso ay ginawa namin ito ng hindi tama, tulungan niyo po kami habang may panahon at may oras pa, pagawa po namin ito ng naaayon sa iyong kalooban. Pwede bang ilagay natin ating kamay sa ating puso? Pray tayo at sabihin natin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako po ay lumalapit sa iyo. Hinihiling ko po sa pagsisimula ng panibagong taon, makapag-umpisa ako ng tama at naaayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Mula sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, maghari ka sa aking buhay. Gamitin mo po ako ayon sa nais mo na paggamit sa buhay ko. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ako na lang ang magpe-pray para sa inyo. Lord, i-bless niyo po ang inyong mga anak. Dalangin ko, magamit mo sila para sa ikakalawang ng iyong gawain. Bless them, O God, and supply all their needs according to your riches. At inaangkin namin ang tagumpay sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you po sa inyo.